Cellphone sa umaga, cellphone sa tanghali, pati sa gabi at maging sa madaling araw. Wi-Fi pa more. Tutok na dahil alam kong relate ka dito. Nay, ano ang ibig sabihin ng Wi-Fi? Hindi ko alam yun ibig sabihin, pero alam ko lang na ano ng connection ng internet. Wi-Fi. Wi-Fi? Apa? Internet. Kabisado yun. So, Wi-Fi stands for? Hindi ko. So, ang ibig sabihin po na ng Wi-Fi ay wireless fidelity. Yun ang ibig sabihin. Alam mo, tandaan mo na, ha? Wireless. Wireless. Wireless fidelity. Alam niyo na? Okay. Alam na ng tatay. Ulitin mo nga. Wi-Fi. Wireless. Hindi, kabisado mo, may. Wireless fidelity. Fidelity, yan. Ayun, alam na. Kami nakakapag-submit kami ng mga trabaho from out of the country or do live feeds because of the Wi-Fi. So, it's very important. Yung connectivity mo, yung access point mo, ay napakahalaga sa panahon ng aberya. Kasi information, makukuha mo via yung mga news sa internet. Sa iskinitang ito sa Caloocan, hindi pa man sumisikat ang araw, marami nang nakatambay. Ano kayang ganap nila sa buhay? Kanya-kanyang hawak ng cellphone para maki-Wi-Fi? Ano ang mabibili ng piso? Candy! Piso, hindi na. Tatlo dos na. Sorry, ba't galit ko? Wala na akong alam na may bibili sa piso. Parang wala na. Wala. Isang pirasong candy, 2 pirasong candy, that's it for piso. Nako, piso, nung araw maraming mabibili yan. Cherry ball. Ngayon, hindi ko alam kung makakabili pa yan ng cherry ball. Piso is the key para sa Wi-Fi vending machine na pinipilahan dito sa dagat-dagatan Caloocan. Yan ang paandar na negosyo ng 32 years old na si Jonas. Parang di bali na lang mawalan ng tubig, walang wifi eh. Parang yun lang yung term ko na ganun siya ka-importante sa tao. Kasi doon na lahat eh, libangan, educational, lahat na as in online na lahat eh. Napaka-importante, mahalin tulad mo siya sa mga necessities mo ngayon para mabuhay, kasama na siya. Kahit ang mga kapitbahay na nakatambay sa labas ng bahay ni Jonas, relate na relate. Nakakausap natin yung mga nasa malayong lugar, like ng family ko, unlike before na text, sulat, mahirap. Napakaganda na naisip niya kasi marami siya natutulungan. Kung walang wifi, mahirap eh. Lalaro sila ng ML, 5 sila dyan. Dinadayo talaga nila kasi magkakasama sila eh. Although may mga sarili-sarili silang internet, iba kasi yung experience pag magkakasama sila naglalaro, tabi-tabi sila naglalaro eh. Bago pasukin ni Jonas ang Piso Wi-Fi business, naging promoter din siya ng isang cellphone brand. Pero itinigil daw niya dahil sa hirap ng pagbebenta. Sinubukan niya mag-apply sa BPO company pero hindi siya nakapasok. Hanggang nalaman niya ang tungkol sa Wi-Fi bendo. Kaya hinikayat ni Jonas ang partner at kapatid niya na bumili ng Piso Wi-Fi bendo machine dahil wala pa siyang perang pangpuhunan noon. Nag-doubt ako pero nag-check muna din ako sa mga YouTube, any social media na pwede ko makuha ng ideas na yung pros and cons, how it works, yung magkano yung magiging possible income, ROI. Nag-add ako ng parang Mbps to cover yung pang Piso Wi-Fi. And yun, nagagamit ko na siya sa personal, sa family namin. Then, meron pa akong income. Na-excite po kasi gusto namin ng something na passive income. Sa kuya ko po, kay Kuya Jonas, sobrang tiwala po ako sa kanya. Dati pa po, maano talaga siya madiskarteng tao po. Hanggang natutunan ni Jonas ang pag-repair at pagbuo ng unit. Babayad kami ng labor. Napaisip ako, sabi ko, ba't hindi ko i-try? Hanapan ng ibang solusyon. Tingin ako sa YouTube, sali ako sa mga group, tanong-tanong. Bumili siya ng mga gamit sa pagre-repair sa halagang 1,000 pesos na iniram niya sa kanyang partner. Nang makita na malaki ang potensyal na negosyo, sinubukan niya mag-resell ng Piso Wi-Fi bendo machines. At nang makaipon si Jonas ng 20,000 pesos, bumuo siya ng 3 units ng Piso Wi-Fi para sa kanyang sariling pwesto. Sinuportahan din siya ng kanyang nanay. Pinahiram ko na sila ng sa hirap mga kasi may ano kasi siya may anak. Parang nag-doubt ako dahil siyempre hindi naman siya nag-aaral ba. Masig-asig naman siya sa paggawa niya. Unti-unti rin siyang nakapag-ipon. Dahil may balak talaga siyang
Piso is the key para sa Wi-Fi vending machine na pinipilahan dito sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Yan ang paandar na negosyo ng 32 years old na si Jonas. Parang di bali na lang mawalan ng tubig, walang wifi eh. Parang yun lang yung term ko na ganun siya ka-importante sa tao. Kasi doon na lahat eh, libangan, educational, lahat na, as in online na lahat eh. Mahigit 200 units na raw ng Piso Wi-Fi ang nabuo ni Jonas. Nakita ko yung importansya sa ibang tao eh, lalo yung mga nangungupahan. Win-win kami eh. Makagagamit siya ng serbisyo ng Piso Wi-Fi. Ako kumikita ko. Kaya hanggat maaari, mababa lang po yung halaga ng rates na nilalagay ko. Mababang halaga ko rin binibigay yung unit. Sarap sa pakiramdam na makatulong ka sa ibang tao. Kasi may balik sa'yo eh. Triple pa o double pa ng binigay mong tulong. Mula sa barya-baryang kita ni Jonas noon, kumikita na siya ngayon mula 18,000 hanggang 25,000 pesos kada buwan. Sa halagang piso, pwede na magamit ang Wi-Fi sa loob ng 10 minuto. May package rate ding 5 pesos for 2 hours, 10 pesos for 4 hours at 25 pesos naman para sa isang buong araw na paggamit ng Wi-Fi. 9,000 hanggang 12,000 pesos naman ang presyo ng bawat unit ng Piso Wi-Fi Bendo Package ni Jonas. Kung magpaparepair, nasa 300 hanggang 1,000 pesos ang labor depende sa sira ng Piso Wi-Fi machine. Dapat marunong ka po mag-distinguish ng mga POI, point of interest. Halimbawa, basketball court, yan, mga tambayan, maglalive yan sila eh. Kasi lahat naman po eh, parang tubig, kuryente na si Wi-Fi connection eh. Tsaka sa mga liblib, mga remote area, sa mga province, okay yan. Kaya mga yung order din sa akin, Batangas, Bulacan, siniship namin. Guys, tuturo ko sa inyo paano pag maghuhulog siya kay Piso Wi-Fi. Connect sa Wi-Fi name ng Bendo, then tatype mo po ito sa browser. Nakita po nila dyan Wi-Fi rates, kung magkano, tsaka yung haba. Insert coin, pipindutin natin. Okay na po. Pwede nyo na po enjoy yung internet connection. Madali lang palang gamitin. Kaching-kaching! Sa tuloy-tuloy na paggulong ng mga barya sa Piso Wi-Fi ni Jonas, nakapundar na siya ng sari-sari store. Ayun, laking tulong yan yung sari-sari store kasi dyan na din namin kinukuha eh, yung needs namin. May madudukot ka kagad na pag nangailangan ka ng ganitong pera halaga. Natutulungan na rin ni Jonas ang kanyang mga magulang na may sakit. Sa anuman negosyo, importante raw ang mabuting pakikitungo sa tao. Since day one ko nagpuntodo post ako sa Facebook. Ngayon, hindi na ako eh, sila na yung pumupunta eh. Magpagawa, umorder ng package. Mahalaga rin na maniwala sa sariling kakayahan. Kinaganda po kasi pag may sarili kang business, hawak mo yung oras mo eh. Kung mas sipagin mo, mas kikita ka. Consistent mo lang, tsaka quality over quantity. Babalikan ka niya. Katulad na lang po sa akin, marami na talaga akong suki. Huwag ismuli ng mga barya-barya dahil kung may kasamang sipag at tiyaga, siguradong kita yan.